Kaya naman pala sa nagdaang laban noong October 25 sa Kyrgyzstan sa event na Saiko X-Lash, naging madali lamang umano para kay Kyunosuke Kameda ang kanilang laban kontra yan sa dating 3-division world champion na si Gianriel Casimero. Ito ay matapos manalo ni Kameda sa pamamagitan ng unanimous decision, isang tagumpay na nagpatunay umano sa malaking pagunlad ng kanyang kakayahan bilang boksingero. At ayon sa pahayag ng dating world champion na si Takashi Uchiyama sa kanyang YouTube channel na Uchiyama Takashi KO Channel, malinaw raw na si Kameda ay sobrang lumakas at sobrang hinug na bilang isang boksingero. Ngunit kasabay ang papuri kay Kameda, binigyan din ni Uchiyama na madali lang daw para kay Kameda ang laban dahil sa paulit-ulit at halatang estilo ni Casimero. Ayon kay Uchiyama, si Casimero ay nagiging sobrang predictable, paulit-ulit ang kanyang atake at tila walang pagbabago sa ritmo, parang basta lang pumapasok at sumusugod. Ani ng dating WBA Super Featherweight Champion, marahil ay naging madali para kay Kameda dahil hindi siya nahirapang basahin ang kilos ni Casimero. Gayunpaman, inamin din ni Uchiyama na taglay pa rin ni Casimero ang knockout power na kilala sa kanya. Ngunit sa laban nila ni Kameda ay hindi siya nakapuntos ang malinaw o nakatama ng solidong suntok. Kaya naman, tinawag niyang smart boxing ang ipinamalas ni Kameda na ginamit ang kanyang bilis at footwork para umiwas at kumuha ng punto sa bawat round. Binigyan pansin din ni Uchiyama ang malaking improvement ni Kameda kumpara sa mga nakarang laban nito. Matatandaan na bago pa makaharap si Casimero, tinalo si Kameda ni na Luis Neri at ni David Ray Picasso. Ngunit, ipinakita raw niya sa mga laban na iyon ang determinasyong bumawi at umangat. Nung laban niya kay Picasso, halos sabla lang. Kay Neri naman, bagamat TKO defeat, maganda ang ipinakitang palitan. Pero ngayon, ibang-iba na si Kameda. Ang galing niyang umatras habang pumupuntos at halatang pinag-aralan talaga si Casimero. Dagdag pa ni Uchiyama. Tinapos ni Uchiyama mga kwento ang kanyang komentaryo sa pagsasabing, ang totoo, halos walang nagawa si Casimero kung ikukumpara sa dating laban niya. Tila, naubusan siya ng diskarte. Si Kameda naman, nakakakuha ng malaking kumpiyansa matapos manalo kontra yan sa isang kilalang world champion. Sa ngayon mga kwento, si Kameda ay patuloy na tumataas ang reputasyon sa boxing at matapos na patunayan na kaya niyang talunin na isang veteranong tulad ni Gianriel Casimero na ayon sa mga eksperto ay tila hindi nakasabay sa bilis ang modernong estilo ng mga batang boksingero. Para kay Kameda, ito raw ay simula pa lamang ng kanyang pag-angat sa pandaigdigang entablado. Samantala, nagbigay naman ng mensahe ng suporta si Jonas Sultan para sa kapwa Filipino boxer na si Vincent Acero Asurabio. Matapos itong matalo via 7th round technical knockout laban niyan kay Katsuma Akitsugi sa kanyang laban sa Florida, USA. 5 beses pinabagsak ni Akitsugi si Asurabio bago tuloy ang itinigil ng referee ang laban. Ang isang resulta na ikinabigla ng maraming boxing fans sa Pilipinas. Sa isang post matapos ang laban, sinabi ni Sultan, "Bounce back stronger champ." Isang simple ngunit makahulugang mensahe ng respeto at pagkikayat sa kasamaan sa boxing na huwag panghinaan ng loob. At ayon kay Sultan, alam niya ang pakiramdam ng matalo kay Akitsugi dahil siya mismo ay tinalo na rin ito sa kanilang naging laban noong nakarang taon. Mga kakwento, parehong sina Sultan at Asurabio ay kilala sa kanilang matitinding laban at determinasyong ipinaglaban ang bandera ng Pilipinas sa international na entablado. Kaya't kahit parehong naging biktima ng Japanese rising star na si Akitsugi, nananatili ang kanilang respeto sa isa't isa bilang mga mandirigmang mga Pinoy. At para kay Sultan, ang mensaheng bounce back stronger ay hindi lang salita, kundi paalala sa lahat ng mga boksingerong Pilipino na ang pagkatalo ay hindi katapusan niyon, kundi simula ng panibagong pagbangon. At dyan, nagtatapos ang ating kwento. Maraming salamat mga kakwento sa inyong panonood. Pero baka naman mga kakwento ay nagustuhan niyo po ang kwento natin ngayon. Baka pwede niyo po akong mabigyan dyan ng like, subscribe at pa-click na rin sa bell button. Pero bago tayo tatapos mga kwento, syempre, shoutout po muna tayo dyan sa ating mga kakwento.
kay kwentong Edgar Fulgencio, kay kwentong Ronald Tan, kay kwentong Gerald Karingan. At ikaw kwentong nanonood ngayon, shoutout sa iyo dyan. Bueno, hanggang dito na po muna ang ating kwentuhan. At abangan na po ating susunod na video. At dito lang po yan sa isang channel na kung saan maaring ito'y mga kwentong di pa na kwento sa inyo.